Ano ang challenge mo sa araw na ito? Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig, at maligayang kapistahan ni San Francisco de Assis. Pagbati po sa mga kapatid nating Franciscans at sa lahat ng deboto ni Saint Francis of Assisi, ang patron ng kalikasan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad ka, Corazin. Sawimpalad ka, Betsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana siyang nagdamit sako at naupo sa abo at nakapagbalik loob. Kaya magaang pa ang sasapiti ng Tiro at Sidon kaysa inyo sa araw ng paghatol. At ikaw naman, Capernaum, dadakilain ka kaya hanggang langit? Hindi. Ibubulit ka sa impyerno. Ako ang dinidinig ng nakikinig sa inyo, at ako ang di tinatanggap ng di tumatanggap sa inyo. At ang di tumatanggap sa akin ay di tumatanggap sa akin." Noong nakaraang buwan, may pumasok sa Paulines Media Center na naghahanap ng maliliit na medalyan ng mahal na birhen. Ilalagay raw ito sa ginagawa niyang bracelet rosary. Challenge daw yon nang nag-order sa kanya. Bakit challenge? Kasi hindi na raw siya Katoliko. Tinanong ko kung bakit. Hindi niya tuwirang sinagot ang tanong ko. Marami lang talagang nangyari sa buhay niya na naging sanhi ng pagtalikod niya sa pananampalatayang Katoliko. Lalo na ang paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Habang nagkikwento siya ay ramdam kong mabuti siyang tao. Sabi nga niya, sinisikap daw niyang mabuhay ng maayos at naniniwala pa rin siya sa higher being. Sabi ko sa kanya, si God yung higher being, ayaw mo lang pangalanan. Kapanalig, minsan may mga mumunting himalang ginagawa ang Diyos sa ating buhay upang iparamdam niya sa atin ang kanyang pagmamahal at pagtawag na magbalik loob. Kung minsan, kahit sa mga ordinaryong pakikipagkwentuhan, mararamdaman natin na nagsasalita ang Diyos sa ating karanasan. Kaya mahalaga ang kahit saglit na katahimikan upang makapag-isip tayo at makapagmuni-muni. Maririnig natin sa katahimikan ng ating puso at kalooban ang munting tinig ng Diyos. At kung pagtatagpi-tagpiin natin ang mga nangyayari sa buhay natin, mauunawaan natin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa tamang landas upang makaiwas sa kasalanan. Dito marahil nalulungkot ang Diyos kung sa kabila ng lahat na kabutihan niya at paggabay sa atin, patuloy pa rin nating pinipili ang mabuhay sa kasalanan. Kaya sa ating mabuting balita ngayon, tinawag ni Jesus na sawimpalad ang mga taga-Corazin, Betsaida at Capernaum. Dahil sa kabila ng mga himalang ginawa niya sa mga lugar na ito, hindi sila nagsisi at nagbalik loob. Kapanalig, hingin natin sa Diyos ang biyaya na matanto ang kanyang mensahe sa ating pang-araw-araw na karanasan sa buhay. Bago pala umalis yung kausap ko, sabi niya sa akin, "Sister, mukhang babalik ako rito." Napangiti ako dahil ramdam ko ang paggalaw ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan.
Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliraning, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.